Ano ang paninindigan ng mga Katoliko at ang simbahang Katoliko tungkol sa usapin na ito? Morality is a question of what is right and what is wrong. CBCP, use of marijuana for terminally ill allowed in church teachings. Di ba nga ang favorite saying natin, your body is a temple. Wala namang relihiyong magsasabi sa yung gawin mo yung mali. Oo nga. Ayaw nila kayong mapahama. Pero ang importante, Doc, pagdating sa relihiyon, ang cannabis ay katanggap-tanggap. Pero kumusta mga kaibigan? Muli naririto tayo sa ating podcast na Doc G and Tito Chuck. Dito natututunan natin ang mga pambihirang katangian ng halamang gamot na cannabis. Siyempre lagi kasama natin yung ating katropa, yung ating kasama, our Dr. Advocate, Dr. Daniel Guzman, also known as Doc G! What's up mga kasamang masasayang nanunood dyan? At ako naman po si Chuck Manansala, Tito Chuck kung tawagin ninyo, na tinanggap ko na ako po si Tito Chuck. At ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, medyo, ano ba to? Sabihin nating isang topic na hindi tayo eksperto, pareho. Pero marami tayong opinion. Ang tinutukoy ko rito, Doc, is ano ang paninindigan ng mga Katoliko at ang simbahang Katoliko tungkol sa usapin na ito? Tama, maganda yan, no? So maraming kasing mga Katoliko dito sa Pilipinas. And syempre, ang mga turo ng mga relihiyon, hindi lang yung Catholic Church. Very moral tayo bilang mga Pilipino, no? So ako, bilang doktor, manggagamot ng pisikal at mental na kalusugan. And yung mga nasa spiritual naman, di ba? Sila yung manggagamot ng spiritual. Aha. Mga pari natin, mga pastor. Kasi yung mga yan, lalo na yung mga pari natin, mahaba din ng inaral ng mga yan. Kasabayan ko yan. Ayan, oo. Di ba? Yung ako, kakatapos ko lang maging espesyalista. Yung kaklase ko ng high school, kakatapos lang maging pari talaga eh. Talaga? Oo. Sana maimbita natin, baka may nakikinig sa inyo, no? Na minsan gusto nyo sumama sa aming diskusyon lang dito. Cannabis tayo. Kumontak lang kayo sa amin. Baka mamayang konti, maimbita namin kayo rito sa ating podcast. Sarap nga yun, no? Parang magsimula na tayo mag-imbita ng mga kakwentuhan. Oo, kasi tayo isang komunidad na lumalaki at ang papel namin dito ay para tumulong sa pag-unlad ng ating kaalaman, ang pagdagdag sa ating karunungan, at sa usaping ito ay yung usapin ng moralidad, no? Kasi ang moralidad, tama, ako ang ibig sabihin sa akin ng moralidad. Morality is a question of what is right and what is wrong. What is acceptable and what is not acceptable to a community, to a church, to a nation, no? But dito sa particular na episode natin, ang pag-usapan natin yung moralidad ng relihiyon. At unahin natin ang simbahang Katoliko. Kasi Doc, may kikwento ko sa iyo. Kinailangan naming alamin kung ano ang posisyon ng simbahang Katoliko nung umpisa kaming nagpupush, no, ng medical cannabis bill na isinulat ni Congressman Rodito Albano na nagumpisa noong 2014. Nabalitaan namin na yung mga leader ng simbahang Katoliko ay nasa Pius Center doon sa Isaac Peral. Yung Isaac Peral, lumang pangalan, ng ngayon ay United Nations Avenue o sa UN Avenue. Yung Pius Center doon, no? Nakausap namin si Archbishop Socrates Villegas at si Cardinal Luis Tagle, no? Mismong sila, at ito ang sabi nila sa amin. Ang cannabis ay tinatanggap na gamot base sa guideline na inisyu ng Vatican. Lalo na yung Vatican II. Ang katunayan, hawak ko ngayon yung isang news item na makikita ninyo, nagsasabi that CBCP,
use of marijuana for terminally ill allowed in church teaching. So malinaw po yun. Kaya lang, naglinaw sila na it is morally irresponsible to allow the use of cannabis or any other narcotic or psychotropic drugs when not medically indicated. Kaya hindi pwedeng non-medical. Ang katunayan, specific sila, and it is gravely wrong to make use of them for recreational or leisure purposes, sabi ni Villegas. Agree naman tayo oh. dyan, Tito Chuck. Tama naman yan. Pag inisip natin sa lente ng relihiyon at moralidad, di ba nga ang favorite saying natin, your body is a temple. Your body is a temple. Tama, Okay. di ba? So, yun pa lang. Yun yung pinanghahawakan ng church. Tingin ko dyan, bakit sa alak? Anong stand ng church? Oh, ano nga ba yung stand ng church? Bawal ba kayo uminom ng alak? Bawal ba tayo uminom ng alak, mga Katoliko? Hindi. Anong ayaw nila? Baka ayaw nila ng whiskey o Hindi, dapat tubig na nagiging alak. Oo. Hindi, joke. Hindi kasi nga, sabi nila, kaya hindi mo pwedeng questionin yung alcohol dahil si Kristo, ang una niyang milagro. Pagpunta niya sa wedding in Cannes, he turned water into wine. Pero seriously, ang intindi ko, ang ayaw ng simbahan ay yung mawala ka sa sarili mo. Tama, yun. Naririnig mo naman, umiinom sila ng alak. Hindi mo naman narinig na nagwawalwal sila sa alak, nagwawala. Yun yung ayaw natin. Yung pag-surrender nung pagkawisyo mo, 'di ba? Yun yung ayaw natin eh. In any substance, alak man yan na legal, o siguro yan cannabis na ginagawa pa lang legal ngayon. O na legal sa ibang lugar na pinapakita natin na dapat bigyan tayo ng access sa Oo, ganitong kasi bagay. nakikita ko May yung sa... responsibilidad lang, di ba? Oo, nakikita ko yung sa simbahan eh, yung take this, di ba? All of you and drink from it. For this is my blood, the blood of the new and everlasting covenant that will be shed for you and all men, so that sins may be forgiven. Wine yun eh, wine. Oo, tama Tito Chuck, no? So kung inisip mo yun, na gano'n, pwede naman mag-partake. Oo. Pwede naman gamitin, pero huwag ka magpakasabog. Huwag kang Siyempre, correct me if wag I'm mong wrong. gawing bisyo. Yes, kahit Yeah. ano yan. Kahit sugal, alak, yosi, diba, everything in moderation. Hindi naman sa bawal siya. Ang ayaw nila is yung mawala ka sa sarili mo. Na ginagamit mo siya para mamanhid, mag-escape. Kasi dapat bilang mga Katoliko, bilang mga naniniwala sa higher being, sa Diyos, dapat sinusurrender natin yung mga weakness natin, yung mga kahinaan natin, para hayaan natin yung Diyos natin, mga pinaniniwalaan nating Diyos, na sila yung mag-ibsan, magbigay ng lakas sa atin, di ba? Spiritually. May duda ko, Catholic school ka, Dok eh. Pero mga kaibigan, meron akong isang kaibigan na Muslim at kasama ko ito sa advocacy at kinailangan kong itanong sa kanya kung tinatanggap ba sa Islam ang paggamit ng cannabis. Sabi niya, walang aling sabi niya, hindi bawal, pero medical. Pareho sila ng paninindigan in effect ng Catholic Church, no? Basta medical at yun nga, huwag kang magpakalango, huwag kang Yun lang naman, di ba? Wala namang relihiyong magsasabi sa yung gawin mo yung mali. Oo, Ayaw nila kayong mapahamak. So, ba't sila mag-aalangan pag hindi pa sila sigurado? Pero ngayon, na nakikita na lang medical siya, ba't nila pipigilan? Nakakagaling. Ano pa ba mga instance sa Bible na baka nabanggit, parang yung wine, di ba? Nabanggit ba yan? May mga kwento-kwento. Ewan ko kung dapat natin pag-usapan. Pero, may mga kwento-kwento na yung holy anointing oil. Meron daw component doon, isa sa mga sangkap nun, ang pangalan Canebosen. Ang Sounds lapis like sa salita, no? Ngayon, ang nangyayari doon, bubuhos mo sa ulo mo ng pare, tapos noon makikilala mo ang Diyos. Ano yun? Yung ba yung effect ng psychotropic ingredient ng cannabis? Hindi natin alam kasi
ano nga siya, nag-debunk na nito, no? Binanatan na itong theory na ito ng mga Baptist at ng iba pa. Pero persistent yung kanyang paulit-ulit na lumilitaw yung istorya na yan. Pero hayaan na muna natin yan kasi may isa pa eh. Yung sinasabi nila yung Ark of the Covenant, di ba? Pagpasok mo sa Ark of the Covenant, ano siya eh, tent, umuusok, mausok sa loob. Tapos pagdating doon, makakausap mo ang Diyos. Ang sabi nila, kasama daw doon sa mga sinusunog ay ang cannabis. May ebidensya. Ang ebidensya nakita nila, yung sa mga sunugan, nakita nila sa Israel, may mga mga ganyang kalalaking mga bato na lalagyan ng mga sinusunog. May nakita doon na na buto ng marijuana. Kasama ba doon yung bulaklak? O buto lang? O nagkataon lang yun? O talagang meron ng ganong daylat? Cute pag-isipan, ano? At saka medyo magandang imahinasyon, magandang kwento. Kung totoo hindi, ay dapat magsaliksikin. Pero ang importante, Doc, pagdating sa relihiyon, ang cannabis ay katanggap-tanggap, pero hanggang medical use only. Tama? Wala naman silang gustong pariwara, 'di ba? Yung mapunta sa masama. So iiwasan na lang nila. Pero ngayon na nalaman nila na may medical, 'di ba, over the years, siguro may mga archive din sila ng mga kaso ng ganyan na nawala na sa panahon. Pwede na may evidence talaga eh, nandun siya. Pag inisip mo, logical naman yung pagka-presenta nila na bakit mo isasagad isang bagay, 'di ba? Yun yung makasalanan. Yeah. Overconsumption o kaya yung sagarang pag-abuso sa katawan mo na napapahamak ka na sa dulo. Hindi ko malimutan yung mga statement ni Archbishop Socrates Villegas at saka ni Cardinal Luis Tagle. Very clear sa kanila yung statement na Vatican doctrine recognizes and allows the compassionate use of dangerous drugs, including cannabis, for terminally ill patients. So, let's leave it at that. Ibig sabihin, mas malinaw pa ang pag-intindi ng simbahang Katoliko kesa marami sa ating mga politiko na hanggang ngayon hindi nila maintindihan na itong halaman na ito ay gamot. Ito ay nagsisilbing malaking bagay para makatulong sa mga may sakit. At sa puntong ito, siguro iniimbitahan natin, no, Doc? Iniimbita natin lahat ng nanonood, nakikinig sa atin, magkomentaryo po kayo para malaman namin kung anong opinion nyo sa pinagsasabi namin dito. Magtuloy tayo ng kwentuhan. At pagkatapos, i-like na ninyo. Tapos, i-share ninyo itong ating podcast para mas marami ang maabot natin, lumaki ang ating kilusan, para mapabilis na ang panukalang batas na nasa lower house at nasa Senado ay maaprubahan na. Dahil dito sa lumalaki nating podcast na lalong sumisikat, lagit-lagi nyo sundan ang Doc G and Tito Chang! Yeah!